mga minamahal kong kababayang kapwa Pilipino at lahat ng mga taong kapatid nating may mabuting kalooban. Mabuhay kayo. Madalas natin marinig, count your blessings, not your curses. Sa wikang Pilipino, bilangin mo mga basbas sa iyo at wag mga kamalasan mo. Nagpahayag si Jesus ng mga basbas at kamalasan sa buhay sa Mateo 5:3-10 at sa Ebanghelyo ni Lucas 6:20-26. Ano-ano ang mga basbas at mga kamalasan sa buhay na ito? Isa-isa na itong ipinaliwanag ng 8 obispo sa programang Tinig ng Pastol sa ETVN Philippines. Ituloy ninyo ang pakikinig at panonood sa ETVN. Ang pagbabasbas ay ugali sa maraming mga bansa sa gawing silangan. Pinagdarasal kung nagbabasbas na ang isang tao o sino mang binabasbasan ay mapuspos ng kabanal-banalan o mahabahaginan man lamang ng kahit kaunti man lamang niyang katangian tulad ng awa, tiwala, pagmamahal at iba pa. Yan ang ibig sabihin ng tanda ng krus o pagwiwisik ng tubig o pagpatong ng kamay sa binabasbasan. Dito sa atin, ugaling magmano o magmen sa mga magulang o sa mga lolo at lola o sa sino mang nakatatanda tulad ng mga pari at madre. Ano ang sinasabi sa nagmano? Kaawaan ka ng Diyos. Ang sumpa naman ay kabaliktaran ng basbas. Hinahangad mo sa iyong dalangin na mangyari ang kamalasan sa isang bagay o isang tao. Ang magsumpa ay di gawain ng isang Kristiyano. Sa Lucas 6:20-26, nagbigay si Jesus ng isang pananaw tungkol sa kadukhaan at kayamanan. Ang kadukhaan ay blessing. Ang kayamanan ay pwedeng maging kamalasan kung hindi mo alam gamitin ang iyong yaman. Ngayon gusto ko munang pumunta sa aking talakayin, the 7th Beatitude. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mapalad ang mga tagapagpayapa, sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Dito, 2 salita, tagapagpayapa o peacemakers at mga anak ng Diyos o sons of God ay pinag-uugnay ng salitang tatawagin. Mahilig magsalita
o mag-isip ng ganyan ang mga kababayan ni Jesus. Kaya, ganyan din siya magsalita at mag-isip. Tawag dito ay Hebraism. Mga halimbawa, nung pagsiwalatin niya ang mga tinda sa templo ng mga nagtitinda, anong sinabi niya? At tinatanong siya, bakit mo ginawa ito sa amin? Ang sagot ni Jesus, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Templo at katawan. Yung templo ay katawan ni Jesus. O kaya, si Jesus may hindi magsalita. John 4:14. Sabi niya, whoever drinks this water will get thirsty again. But anyone who drinks the water that I shall give will never be thirsty again. Ganyan magsalita si Jesus. Katulad ng John 6:35, I am the bread of life. O kaya, I am the light of the world. O kaya, I am the trunk and you are the branches. Yan ang sabi ni Jesus. Madalas siyang magsalita ng ganyan. Pero sa pag-iisip Hebraiko, pwedeng ibang salita ang gamitin. Hindi lamang laging ako ay, I am. Tulad ng sa unang halimbawa ko, sirain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. O kaya, ang ginamit niya dito sa ating 7th Beatitude, tatawagin. Sa isang Hudyo, ang pangalan o bansag ay nagpapahayag kung ano ang pinangangalanan. Kaya, maraming tayong halimbawa sa paglilikha ng Panginoon. Tumawag lang siya, tubig, andyan ang tubig. Liwanag, andyan ang liwanag. Ganyan, ang tawag ay nagiging totoo. Ang tawag ay nagiging totoo. Kaya, ganyan din sa pangalan, pag pinalitan mo ang pangalan, naiiba na ang kanyang pagkasya. Naiiba na ang tao pag tinawag mo ng ibang pangalan. Ang tawag kay Abraham, nung una, napalitan sa Abraham sapagkat siya'y magiging ama ng maraming mga bansa. Ang batang pulot ay tinawag na Moises kasi nakuha siya sa tubigan. Si Juan Bautista ay tinawag na Bautista sapagkat siya ay nagbibiniyag. Si Jesus ay tinawag na Jesus sapagkat ililigtas niya ang mga tao sa kaniyang mga kasalanan. O tinatawag din si Jesus na Emmanuel. Ibig sabihin, nasa atin, kasama natin ang Diyos. Si Simon ay naging Pedro at sinabi ni Jesus, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Sa 7th Beatitude, dalawang salita ang pinag-uugnay ng salitang tatawagin. Ano yung dalawang salitang yun? Peacemaker, tagapagpayapa. Ang salitang ito ay galing sa dalawang salitang Latin na pax at Latina fascio, make, gawin. Literal na ibig sabihin ito, gawing isa
ang dalawa na di magkasundo o kaya pagkasunduin. Si San Pablo ang kaisa-isang manunulat sa Bagong Tipan na nagpapahayag na may gawaing pagliligtas, na ang gawaing pagliligtas ni Jesus ay isang pakikipagkasundo ng Diyos at tao. Sa kanyang kamatayan sa krus, si Jesus ay naging susunuging handog, peace offering, para sa kapayapaan, para magkasundo ang Diyos at tao. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ginamit niya ang salitang, dati, tayo'y mga kaaway. Ngayon, ginamit niya, tayo'y kaibigan. Dati tayo kaaway ng Diyos. At ngayon, kaibigan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus. Kaya si Jesus ang pinagkasundo tayo. Ang sabi ni San Pablo, nung tayo'y mga kaaway pa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ngayong naipagkasundo na ay lalo pa tayong maliligtas sa kanyang buhay. Para, ang ibig sabihin, ngayon tayo ay pinagkasundo na, kasundo na ng Diyos, sigurado na ang ating kaligtasan. Yan ang ibig sabihin ni San Pablo. At ginamit rin niya naman sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, yung salitang, dati kayo'y malayo, ngayon kayo'y malapit. Dati kayo'y malayo sa Diyos, lahat ng tao ay malayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus, tayo'y naging malapit sa Diyos. Sana maunawaan niyo po na si Jesus ang tinatawag ni San Pablong Great Reconciler. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus, winakasan ni Jesus ang pag-aalitan ng Diyos at tao. Nagkasundo na tayo ulit. Ganyan din sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. At lahat ng ito ay galing sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ipinagkaloob sa atin ang tungkulin ng pakikipagkasundo. Ayan ang tungkulin ng isang Kristiyano, pagsunduin pagkasunduin ang dalawang nag-aalitan at hindi magkasundo. Conclusion sa makatuwid, si Jesus is the great reconciler, ang dakilang tagapagpayapa. Kayun yung ikalawang salita, sons of God. Nung unang panahon, sa gawing silangan din, nakagawian ng sinumang kilalang tao, lalo na mga hari, na tawagin nila ang kanilang sariling anak ng Diyos. Maski sa Bagong Tipan, ang Emperador Romano ay kinikilalang anak ng Diyos na Zeus. At ang kanyang mabuting balita o ebanghelyo, euangelion sa Grieko, ay kadalasan ang kanyang pakikipaglahok sa mga digmaan na isinisiwalat sa lahat ng lugar sa kanyang kaharian ng kanyang tinatawag na courier o tagahatid ng balita. Tutol si San Marco sa ganitong pananalita. Para sa kanya, ang totoong anak ng Diyos ay si Jesus at ang kaniyang mabuting balita
o ebanghelyo, evangelion, ay yung kanyang balita at gawa na siniwalat ng kanyang mga ebanghelista at mga kanyang mga disipulo. Kaya't sa Marko 1, versikulo 1, sinabi niya, "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God." Ang pasimula ng mabuting balita ni Jesus, ang anak ng Diyos. Ang taguring anak ng Diyos sa bagong tipan ay tumutukoy kay Jesus lamang at wala nang iba. Yan ang mga maraming halimbawa sa Ebanghelyo na siya'y tinatawag na anak ng si Jesus, ay tinawag na anak ng Diyos. Nang mga tao nakakita ng kanyang pagpapayapa ng matinding hangin. Ano sinabi nila nung makita niya? Tunay na ikaw nga ang anak ng Diyos. At yung centurion at ang mga gwardya na nandoon noon nung pinapakusok sa krus at nakita nilang kung paano namatay si Jesus, nung nakita nila, in truth, this was a Son of God. Ang centurion nagsabi, tunay nga na ito ang anak ng Diyos. Maski na mga inaalian ng mga demonyo tumatawag sa kanya ng anak ng Diyos. Ha? Sabi ng inaalian ng demonyo, sabi niya, bakit mo kami pinakikialaman, anak ng Diyos? Sa binyag ni Jesus at sa kanyang pagbabagong anyo, may tinig na narinig. Ito ang aking anak na pinakamamahal. Kaya, itong titulong itong anak ng Diyos ay nagpapahayag ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano kay Jesus. At hindi nagpapahayag at hindi tumutukoy sa napagkaalam na ni Jesus sa kanyang sarili na siya'y anak ng Diyos. Jesus became the Son of God in the resurrection. And the descent of the Holy Spirit, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang nagpatotoo ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano na siya nga ang anak ng Diyos. Kaya, ang sumada ng Seventh Beatitude ay ganito. Ang mga tagapagpayapa ay mga anak ng Diyos tulad ni Jesus. Sa wikang Ingles, reconcilers are like Jesus, sons of God. O kaya, the blessings of reconcilers is like Jesus, they become sons of God. Ngayon gusto kong itukoy sino-sino. Sino-sino ngayon ang mga matatawag nating tagapagpayapa na tulad ni Jesus na naging anak ng Diyos. Mga tagapayo sa mga sa mga mag-asawang nag-aalitan para magkasundo sila alang-alang sa kanilang mga anak at pamilya. Yung mga counselors po natin, mga family counselors, napakahalaga sa ating lipunan. Ganyan din, mga pulis at mga alagad ng batas na nagpapatupad ng kaayusan ng lipunan sa pagsugpo ng iba't ibang karahasan at kasamaan at mga sindikato na gumugulo sa buhay natin dito. Mga nagsusulong ng peace talks sa gitna ng pamahalaan at ng iba't ibang grupo ng mga rebelde tulad ng CCP at Abu Sayyaf dito sa ating bansa. Ganyan din ang mga nagsusulong doon sa digmaan Russia at Ukraine na mag-usap sila at magsalita, mag-usap para magkasundo.
ganyan din dito ngayon sa ating halalan, na nalalapit ang pagsasama-sama ng mga maliliit na partido at mga kandidato na ngayon pa man ay alam na nilang di na sila mananalo sa nalalapit na halalan, na magsama-sama na lang sila at sumapi sa isang partido at kandidato na dapat manalo para sa kapakanan ng ating bayan na hindi nag-aantay na mabili sa pamamagitan ng highest bidder. Sana mangyari yan. Sa katapusan, ang sama-samang pagkondena ng mga nagkakaisang mga bansa sa buong daigdig sa paglusob ni Vladimir Putin ng Rusya laban sa bansang Ukraine, para wag kumalat ang karahasan ng digmaan at sa mga karatig puok at sa buong mundo. Mga ginigili kong mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, at lahat ng mga taong may mabuting kalooban, maging mga tagapagpayapa tayo sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Tulad ng ginawa ni Jesus, na anak ng Diyos, na sa pagparito niya sa atin, ay nagasik ng kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban, at sa ganyan ay nagbigay luwalhati sa Diyos. At ganyan po sana ang ating maging blessing sa mga panahong ito. Amen.